Baka bukas. Pero pag hindi na nag-break. Okay. Sige, Deacon. Sige, let's pray. Diyos namin, samahan niyo po kami sa fourth lecture. Nihiling po namin na patuloy na paggabay niyo kung paano namin iintindihin yung evangelism, lalo na po bilang isang New Testament Christians. Makita namin paano po nagsalita ang bagong tipan sa pag-ebanghelyo. Maging hamon sa amin to, maging pang-equip sa amin ito, O Diyos. Sa pangalan ng pinapangaral na Panginoong Jesus. Amen. Sige. So, Old Testament anticipation, tapos na yan. New Testament concepts naman tayo ngayon. Nauna yung mandates, pero sa concepts kanina, yung evangelism is the work of God. So, pinag-usapan natin election, effectual call, Trinity, sa usapin ng evangelism. Ngayon naman, ito na yung last 5. So, 2 to 6. Na summary ng New Testament teaching sa evangelism. Pangalawa na concept is the instrumentality of Christians. Ang tinawag ng Diyos sa kinakasangkapan niya para mag-evangelize ay walang iba kung hindi yung mga Kristiyano. So evangelism is done by Christians in communicating. So may sense ito ng pakikipag-usap talaga, either written or oral. So, for 2 Corinthians 6:1, working together with God. Very interesting yon. Kasi alam natin yung salvation ay monergistic. Alam natin yung salvation, gawain ng Diyos, pagkilos sa atin. May mga iba't ibang means, pero primarily, kilos yun ng Diyos. Holistically pala, hindi lang primarily. Pero, dito sa 2 Corinthians, ginamit ni Apostle Paul na we are working together with God. Sa usapin nito ng evangelism, na meron tayong part, joint work ito, hindi equal, pero may part talaga tayo. Subordinate yung role natin, pero may gagawin pa rin tayo. Sinabi sa Romans 8:28, all things work together for good. Faith and works together, yun yung mga ginamit na word dito sa 2 Corinthians 6:1. Yung togetherness, pagsasama ng mananampalataya at ng Diyos sa usapin ng pag-ebanghelyo. There is an essential place for actual efforts. Yun yung word. Sa pag-evangelize, may actual efforts talaga na ginagawa para mangyari at matupad at maging effective yung pag-evangelize natin. So, hindi ito ibig sabihin na wala lang. Wala lang gagawin, or pag ginawa, substandard, or parang mas lesser kasi kikilos naman ng Diyos. Hindi ganon. So, maintindihan natin siya in 2 ways. Una, gumagamit yung Diyos ng mga tao. Tao yung ginamit ng Diyos. Sa lahat ng creatures, tao yung ginamit niya. Pangalawa, yung mga Christians na yun ay human agents para i-communicate yung gospel. So, una, titignan natin, instruments tayo as human. Maraming mga extraordinary incidents na ginamit yung Diyos, pero yung guideline pa rin natin ay sa pamamagitan ng mga sinabi ng Diyos, in-exemplify ng Diyos sa scripture, which is tao. Napaka-interesting nung itong case na nangyari sa Book of Acts, Acts chapter 10. Nagpakita na yung angel kay Cornelius, di ba? Sinabi si Cornelius, God-fearing man. Ibig sabihin, proselyte siya. Greek siya na naniniwala sa Judaism. So, proselyte siya. Gentile Judaism. So, yun yung God-fearing. Nagpakita na sa kanya yung angel, pero sabi ng angel sa kanya, pakinggan mo si Peter. So, yung angel, hindi siya yung mismong nag-preach ng gospel directly. Pwede naman niyang gawin yun. Pero pinili ng Diyos na gamitin si Peter more than the angel para i-preach yung gospel. So, isipin natin yun, na extraordinary yun, angel. Pero mas pinili ng Diyos na gamitin yung mga mananampalataya, yung mga tao, mga Christians, para sabihin yung gospel. Very, very fascinating yun kasi perfect na angel eh. At sila, sobrang perfect nila. Tapos mas pinili niloob ng Diyos na gamitin yung imperfect. Na, yung sinabi mo kanina bro, na may mga kulang sa mga sinasabi natin. Tapos minsan,
hindi talaga perfect yung pagsasabi natin. Kunyari, nag-share tayong gospel, yung motivation natin, hindi tama. Yung language natin, limited. Yung knowledge natin, incomplete pa. Pero, yun yung ginagamit ng Diyos para mag-instrument niya. So, maraming iba't ibang ways para magawa yun ng Diyos, pero mas pinili niyang gamitin yung tao. So, human agents. Sa Luke chapter 16, ito yung rich man and Lazarus. Sa kwento ng rich man and Lazarus, napunta sa impyerno yung rich man, napunta sa Abraham's bosom, sa langit si Lazarus. Tapos nag-request yung rich man, sabi niya, bigyan mo ako ng tubig, kahit kapatak lang, okay lang. Pero hindi pwede, kaya sabi niya, sige, ganito na lang, padala mo na lang si Lazarus para i-warn yung mga kapatid ko. At ang sinabi ni Abraham, if they will not listen to Moses and the other prophets, they will not believe, even if someone will rise from the dead. Kahit na may bumangon sa patay, hindi sila maniniwala kung hindi pa rin sila naniniwala dun sa sinabi mismo ng Diyos. So, isipin yun, even yung mga extraordinary incidents na yun, hindi yun ang main means. Ang main means, yung tao na kasama na mismo. So, hindi rising from the dead na hindi miracle para sana may mga ganun tayong extraordinary events ang inaasahan natin na makapag-evangelize eh. Iniisip ko nun, pag nagkaroon ako ng malalang sakit, ganun. Okay na nasa deathbed na ako, saka ako mag-share sa family ko. Iniisip kasi may additional yun eh. May additional impact sa kanila. Ay, makikinig to. Pero hindi ganun hindi ganun eh. Hindi yung extraordinary na mga, yes, God can use that, pero ang ginagamit niya, ordinary men in ordinary times. Ano pa? Yung human agents ginagamit ng Diyos na makikipag-communicate. New Testament words for communicating the gospel. Ang dami, iba-iba pala yung words sa New Testament kung paano kino-communicate yung gospel. Keruso, to herald or declare. May authoritative yun, dogmatic. Preaching talaga to. Heralding. Evangelizo, bring good news, may joy na pagsasalita. To teach, merong intellectual, doctrinal content, yung sinasabi mo kanina bro, na discussion sa usapin. May part pala yun. Persuade, polemic. May part din dito, may element of emotion, talagang ini-encourage mo, pinipersuade mo. Ano pa? Talk, normal, conversation. Laleo, without emphasis on form, result of being heard. Talagang normal lang na nakipag-usap, tapos na-share, nabanggit niya. Meron pala yun. To reason, may sense na debate. Argumentative. Na use of logic, may mga, ito yung dahilan ko, ito yung sinasabi ng scripture. Ano pa? To disciple, may element of relationship. Ito yung father to sons, parents to others, tapos mga mentor to yung mga hearers nila, may ganyang sense. To deliver, faithfulness to the original message, handing down what was passed on to us. To testify, to bear witness, may part ito ng sarili mong experience, ng testimony. To exhort, may challenge, may sense of urgency. I write, writing naman, may permanence. So, iba-iba pala yung ginamit ng scripture para sabihin yung gospel, i-communicate yung gospel. So, anong ma-observe natin dito? Ma-observe natin na yung communication ng gospel, it has a whole range of personal dealing. Hindi siya isa lang itsura. Iba-iba talaga yung itsura ng pag-communicate ng gospel. At iba-iba rin yung pinanggalingan at yung pupuntahan at yung context ng buhay ng isang tao pag communicate sa kanya yun. Ganun din, the life behind the message is an important dynamic of the process. Both ito sa nag-share at sa sineshare. May iba-iba tayong nasan ka ngayon sa buhay mo,
may effect yun eh. May makaka-apekto talaga yun eh. Kung paano mo tatanggapin, paano mo i-deliver yung message na yon. Kunyari, ordinary day lang naman, edi ordinary mo siyang masasabi. Pero nung nagkaroon ng funeral service, may iba rin na context yun. Na may urgency. Nasa worship tayo, may ibang sense din yun. May ibang religion na kayo pag-discuss, iba rin yung setting nun. So, hindi lang iisa. So, pastoral /personal reminders, we need to periodically urge our people this sense of responsibility to be God's instruments. Interestingly, magkakaroon kasi ng Mark series ng preaching kada umaga for 1 year yun. Lahat ng preachers kasama sa morning. Yung pinakauna, evangelistic pa. I mean, call to evangelism pala kasi si John the Baptist yung pinakauna. Preparing the way of the Lord. So, kailangan ma-encourage yung mga normal Christians na maging instruments ng Diyos para sa pag-share ng gospel. So, periodically, hindi naman kada linggo, syempre, yun at nang yun, pero may proper time at proper encouragement sa kanila na kailangan to act, na maging instrumento ng Diyos. Ganon din, some relations require keener sense and more serious exercise of this evangelistic responsibility. Ito, the closer we are, the more responsible we are. So, kaya in-encourage palagi ni Pastor Erdy na family natin. Ma-share natin sila ng gospel, ma-call natin sila sa mga family worship, ma-invite natin sila sa church. Dahil totoo naman na lahat ng tao kailangan nating share lahat ng ma-encounter natin, pero hindi same yung weight sa lahat. Lahat kailangan, pero hindi sila magkakapareho ng bigat, saka magkakapareho ng opportunities. Kunyari, nakasabay mo kanina, di natin alam kung makakausap mo pa sila. Pero merong time palagi makakausap. At magkukos natin yun kung paano natin sila kakausapin. So Christians will be the ones from whom these relations are expected to hear the gospel. Sa kanila dapat tayo makarinig. Actually, binanggit ko to sa isang oversight yata, doon ko yata nabanggit na ang isa sa pinaka-convicting sa akin since naging Christian ako ay yung isang text sa gospel narratives na whoever is ashamed of me, I will not recognize before the Father. Sobrang tagal ko yun na conviction sa akin nung naging Christian ako. Kasi active ako sa church eh. Sobrang tagal since naging Christian ako. Pero yung lahat ng church ko kasi malayo sa bahay lahat. Merong malapit. Pero very konting time lang yung nag-stay kami doon. Kasi lumipat yung church nung malayo din. So, for the longest time na naging Christian ako, ang tagal kong hindi nakapag-minister sa family ko. At isa yun sa mga text na alam kong verse siya, alam ko rin na mangyayari siya. Pero, hindi ko siya nagagawa. Parang sobrang, naalala ko, talagang nag-evangelist kami sa kalsada. Talagang kami. Pero, pagdating sa bahay, tahimik ako. At yun yung isa sa mga naaalala ko na talagang convicting sa akin. Na sabi ni Jesus, pag kinahiya mo ako sa harap ng iba, at alam ko sa sarili ko na totoo yan. Pero salamat sa Diyos kasi dinala niya ako dito sa ARBC. Kasi dito ko lang talaga siya na-impress ba sa akin na, kailangan mo yan. Hindi pa ako pastor noon. Pero na-impress na sa akin na kailangan kong gawin to. Kaya ako siya nasimulan. Kasi kailangan sa akin nila marinig. Although may mga providence talaga na nagdala sa akin na mas mag-confident, totoo yun. Pero, yung truth na yun same truth na convicted ako dati. Yun pa rin. Yun yung kakahiya niya ako kapag kinahiya ko siya. Kasi alam ko sa sarili ko nahihiya ako eh.
Alam ko sa sarili ko na sa ibang tao, ang ano ko, talagang kahit saan ka, sino ka, kausapin kita bigla. Talagang ano, magpe-pray tayo sa kalsada, wala akong pakialam sa kanila. Pero pagdating sa bahay, at alam ko, violation pa rin yun. Kahit anong gawin ko, kahit anong sabihin ko. To the point na, so, kasi may Facebook na rin dati. Ang ginagawa ko, hinahide ko, naka-custom yung mga post ko na Christian. At sa mga relatives ko pa. Relatives ko naka-hide yun. Kasi talagang alam ko na ayokong makita nila ako na ganito. May ganon. At may sense yun na talagang nahihiya ako sa gospel. Although hindi naman sa direct family ko, pero sa ibang mga relatives ko. Kaya, pero alam ko na inaasahan ako ng Diyos doon sa mga pinakamalapit sa akin. Talaga inaasahan niya. Hindi naaalis yung trust na yun. Ganon din, providential placements. Hindi lang sa family, pero maraming ibang mga connection. Kinonekta sa atin ng Diyos, friends. Kinonekta sa atin ng Diyos, classmates. Kinonekta sa atin ng Diyos na mga ibang tao. Kinonekta sila sa atin ng Diyos for that purpose din. Meron ding purpose yung Diyos kung bakit binigyan tayo ng ganong klase ng providential placement. Another, number 3, na New Testament concept, yung centrality ng message. Evangelism is the communication of the gospel message. Ang kino-communicate ay yung evangel. Ito yung nagdi-distinguish sa evangelism from all other forms of communication. Ano yung tinuturo? Lahat ng aspect ng evangelism ay dapat i-judge based doon sa message. Actually, may narinig pa ako na preaching ni Pastor Mangahas, which is true. Kung ano yung message, yung magdidictate ng method. Kung ano yung message, yung magdidictate ng method. At dahil simple yung message, kailangan simple din yung method. Hindi maraming masyadong paraphernalia. Ang daming mga, di ba ganun yung New Testament, inalis niya lahat ng ceremonies. Kasi na-fulfill na siya kay Jesus. Therefore, wala nang kung ano-ano pa. Diretso agad. Ito yung message. Simple na message. Ini-elaborate. Therefore, ganun yung ginagawa ng New Testament. So, every aspect of the process is judged from this perspective. Number 4, kasi may pag-uusap, sa ibang lectures pa pag-uusapan to. Pero number 4, yung sinner status ng hearers. Evangelism is the communication of the gospel to men and women as sinners. Kinakausap sila ng ebanghelyo bilang makasalanan. Yun yung status nila. Ang status sa evangelism ng mga nakikinig ay sila ay mga makasalanan. So whatever the place of other concerns, ibang mga problems, ibang mga concerns, yung paramount need ng gospel is because they are sinners in front, sabi ni Jonathan Edwards, they're sinners in the hands of an angry God. Yun yung condition nila sa harapan ng Diyos. Yun yung point. So warning, the preoccupation with the relevance in evangelism leads to avoidance of sin as paramount issue. Which is, again, totoo to. At kapag sinabi ng text, pwede mong sabihin yun, may mga ganong klase ng relevance, pero kapag aalis na yung issue ng sin, dun dangerous. Ito yung nagiging ayaw na ng ibang reform sa mga, ano yan? Sa The Gospel Coalition, mga ganon-ganon. Kasi ang in-exegete nila, yung mga movies na, kung ano mga ano. Hindi mo masama yun. Pero, kapag naaalis na yung point na sin is the issue, wrath of God is your problem, then nakakaroon ng issue. So, another warning, the status of the individual in God's eternal decree is not the premise of evangelism. Hindi usapin, ele ka ba, non-ele ka, ang usapin, makasalanan ka ba? So there, kung makasalanan ka, kailangan mo si Jesus. Yun yung pag-uusapan dito. Kaya, pag may mga gano'n na klase ng argumentation, hindi naman pala ako pinili eh. Hindi yun yung standpoint na pinag-uusapan
sa evangelism. Ang dadalhin pa rin natin, are you a sinner? Kailangan mo si Jesus. Number 5, ano yung intention ng with the intent of conversion? Ang gusto nating mangyari, saktong-sakto yung sinabi mo po, bro. Ang gusto ko maligtas ka. Yun ang intention ng evangelism. Yung kausap natin ay maging Christian. So, if magkakaroon ng misplaced emphasis sa sovereignty ng Diyos, it may lead to indifference in matter of conversion. Na sovereign yung Diyos, gagawin niya kung ano yung gusto niya. Sa sovereignty ng Diyos, yun nga yung gusto niya. Naggawin natin at isipin natin at maging passionate tayo. Maging passionate tayo na maging Christian sila. May mga nagde-deny kung totoo yun, pero yun yung nangyari kay William Carey, saka dun sa Baptist Mission Society. Yung president ng Baptist Mission Society, ang mission sila dun sa sarili lang, kasi parang gathering yun ng mga Baptist churches. Tapos, ang goal nila missions, pero andun lang sila sa sarili nilang vicinity. So, si William Carey, gusto niya sa India, mag-preach sa pagan talaga. Sabi ni Apostle Paul, I want to preach Christ where He was not named. Ayokong magtayo ng church kung saan may mga church na. Ibig sabihin ni Paul, gusto niya sa pagan talaga. Gusto ni William Carey yun. Tapos naging response daw sa kanya again, di ko alam kung totoo to, kasi may mga nabasa ako na apocryphal daw yun. Parang hindi sure kung talaga nangyari or hindi. Pero sa mga account, sabi ng president, hayaan mo, ililigtas sila ng Diyos kung gugustuhin niya. Yun yung sabi kay William Carey. Pero si William Carey, gusto niya talaga. Kaya nag-mission siya sa India. Kaya siya yung nag-start ng mga churches doon. After niya mamatay, saka dumami. Gaano ba katagal yun? 7 years yata or 10 years bago siya nagkaroon ng first convert. Pero after noon, doon dumami yung mga churches. Parang siya yung naging founder ng mga churches doon sa pagan India. So, ang gusto niya ay magkaroon ng conversion. Dahil sovereign ng Diyos, gagawin ko to. So, hindi ko na babasahin yung quote muna. So, ano yung elements of this goal of conversion? Una, sincere invitation. Gusto talaga natin sila na lumapit kay Kristo. Gusto talaga natin silang makakilala. So, this invitation was just Matthew 11, preceded by recognizing God's sovereignty in revealing and concealing. So if I'm not mistaken, ito yung sinabi ni Jesus na, I praise you, Father, for you have not chosen the ways of this world, but those who are small, children, dun mo pinakita. Tapos later on, sasabihin ni Jesus, oh, how would I have gathered you like hen to her chicks. Kung hindi lang kayo ayaw nyo. Pero gustong-gusto ko yung buong Israel na maligtas. Gusto ko na parang isang inahin na kunin kayo lahat. So sincere si Jesus. Na meron siyang real sincerity sa invitation kahit nga sa mga Pharisees eh. Ganun siya ka-hard. Kasi dapat yun. Pero meron siyang yun yung way para kumilala sila. At may mga kumilalang Pharisees. Sino ba isang Pharisee? May isang Pharisee, si Nicodemus yung isa. May isa pa parang may narinig akong may si Deacon Marley yata yung nag-share sa biography. So anyway, so may iba pang mga si Paul. Ayan. Pero hindi niya siya sa time ni Jesus. Pero may iba pang mga Pharisees doon. So, earnest intercession, talagang pinagpe-pray. Ayan, kung goal natin yung conversion, talagang earnest na ipag-pray natin sila. Sa 1 Timothy 2, sabi ni Apostle Paul, pray for all men. Para saan? Sa conversion nila. Grief over rejection, talagang nag-grieve kapag tinanggihan. Hindi natin dapat tanggihan yun masaktan talaga tayo kapag inayawan yung gospel, parang wala lang sa kanila.
Totoo yun. At part yun na gusto natin yung conversion nila. Hindi natin aalisin yung sakit na Sunday by Sunday umaattend, tapos ayaw pa rin maniwala. Kailangan tanggapin natin yun eh. Hindi indifference yung sagot doon, kung hindi pain. Ma-pain talaga tayo sa ayaw nila. Rejoicing over conversion. There is joy in heaven, in the midst of angels, over one soul that is saved o who repents. So, kailangan, ganun din yung mga Christians. May rejoicing kapag nagkaroon conversion. And lastly, the agency of the church. Ang evangelism ay commission. Important yung word na yung commission given to the church. So, may warning dito si Pastor Noel na yung current practice ng para-church evangelism, it is undercutting some of the essential elements in the whole process of evangelism. So, ito yung, nung sinabi na undercutting, ibig sabihin, hindi na-fulfill yung kabuuan ng call of the Great Commission. Kasi ang call is to disciple. At yung disciple is, of course, maging Christian sila, i-baptize sila, and teach them the whole counsel of God. Yun yung buong essence. Kaya nagkakaroon dito ng problem kapag yung para-church ay kinuha nila yung role ng evangelism at hindi church yung kumuha ng role ng evangelism, hindi buo. Hindi full-pledged. Paano silang babaptize? Hindi naman sila church. Paano sila mag-teach the whole counsel of God? So, maganda naman talaga yung mga evangelistic roles ng mga para-church kung ini-equip nila yung church at kung partner sila sa church. Pero kung ganun lang, hindi kompleto yun. Saan sila ibabaptize? Naalala ko yung sa Zambales. Church yata yun eh, pero may pagka-para-church din eh. Ang dami binaptize. Tapos after nun, asa na? Anong mangyayari? Follow up. Ganun din yung nangyari sa amin kasi evangelist kami na evangelist sa labas. Sa afternoon, asa na? So, hindi sinasabing mali yun, pero ang sinasabi lang is merong holistic approach yung Bible na siya naman ang gospel, ibabaptize sila, and i-disciple sila ng whole counsel of God. So, maraming New Testament warrant para sa agency ng church. Explicit sa commission ni Christ. Sino yung sinabihan niya sa Matthew 28? Yung apostles. Yung apostles, sila yung foundation ng church. So therefore, nung sinabi niya apostles, sinasabihin niya yung institution ng church. Yun yung kinakausap mismo ng Diyos. So, medyo devotional, applicatory na pag tinake mo na, kinommission ni Jesus, ako to. Totoo yun, in a secondary sense, pero in a primary sense, yung institution ang sinasabihan ni Jesus. At part tayo nun, at meron tayong role. So, pattern sa Book of Acts, na merong evangelism dahil may church. At may baptism, at may church planting na nangyayari. So, hindi, holistic yung approach again, dito. It's a unique mandate of the church. Sa 1 Timothy chapter 3, di ba, ang 1 Timothy 3 ay qualifications ng pastors at deacons. Pero sa dulo, yung verse 14 to 16, sinabi doon na yung message ay entrusted to God's people. Binigay ito sa people of God. At nagkakaroon ng negative consequences kapag unchurched, nagkaroon ng unchurched evangelism. Una, it undercuts the discipling process. 3 components yun. May primary or initial discipleship, merong baptism, at merong teaching. Whatsoever I've commanded you. So, ang nangyari, ina-evangelize lang, pero hindi na nagawa yung ibang mga parts ng kabuuan ng discipleship. Kasi kadalasan din ng mga evangelistic campaigns, one time. Parang isang beses lang to, now or never. Hindi ganun ang nangyayari. Ano pa? Uncovenanted loose fellowship. Kapag walang outside the church yung
evangelism, sino yung mga ano nila. Kaya maganda nangyayari, naghanap pa sila agad ng church. Kung yun yung nangyari, that's good. So, naalala ko, may Bible study kami sa school namin kasi sa ICCT ako nag-college. Yan, kasama ko sila Brian, sila Sir Louie, sila Temi, si Lori, sila Barsha, si Lexa. Yan, magka-schoolmates kami yan doon. May Bible study group kami, ang pangalan, Knights of Light. Yeah. Knights of Light. Iba-ibang church kami. Iba-ibang ano. Pero, kapag may mga na-share kami ng gospel doon, hindi naman nagpapatuloy sa mga churches. So, may mga nakakausap kami, tapos friends lang. Parang ano, pero hindi lahat nagpapatuloy. At alam namin yung iba, unchurch talaga. Pero, ibig sabihin kasi, yung group na yun, hindi talaga siya permanent. Pwede siya, initial, pero kailangan mo pa rin talaga i-introduce sa church. Kailangan talaga na mangyari. Hindi pwedeng sustained, hindi sustainable yung ganon. So, nangyayari, parang magiging church na. I-expect mo na maging church o hindi church. Magkakaroon ng ganong klaseng mangyari nun, loose fellowship, uncovenanted. Hindi covenanted yun na klase ng fellowship. Ganon din, hindi lang yun, pero unpastored Christian living din. Walang pastor. Sino yung magsabi? Merong mga tatayo na parang pastor. Hihingan kanila ng commitment, pero uncovenanted. Tapos aasahan nila na parang sila na yung magpapastor, pero hindi naman talaga sila mga pastors. Ganon. Pero, tandaan natin na part yun ng growth ng body, na magkaroon talaga ng official, ordained, na community, at ganon din ng leadership. Part yun ng growth eh. Meron akong brothers na covenanted ako sa kanila, at meron din akong leaders na alam ko na inordain, mga pastors at mga deacon. So, ang responsibility dito is that yung church mag-step up. Yun ang goal. Mag-step up yung church. Hindi dapat sila mag-excuse na meron namang iba na gumagawa nito. So, basahin nyo na lang yan later kay John Miller. So, summary definition. Ito yung working definition natin ng evangelism. Kabuuan to. So, the evangelism is the work of God in using Christians to communicate the gospel message to who? To men and women as sinners with view to their conversion under the mandate of the church. Yun yung anim. Yun yung anim na concepts ng New Testament. So, ang ginawa ni Pastor Noel, ano yung summary? Ito yung summarized definition. Evangelism is the work of God, trabaho ng Diyos, habang ginagamit yung mga Kristiyano para sabihin yung ebanghelyo sa mga makasalanan na ginugusto yung conversion nila at under yon ang mandate ng local church. So, dito nagtatapos yung lecture number 4 natin. So, papasok na tayo sa iba. Ang alam ko, yung lecture number 5 is about yung challenges na sa evangelism. Pluralism yata yun. So, at postmodernism. So, yun yung titignan natin sa lecture number 5. Sige. Ano tayo? Discussion, realizations. Ayun yung mic, pwede nyo kunin. Basta may ano ka, copy na may likod. Ay, wala ka palang. Ano, ang dami nito bro. Eto, sige. Question or mga So, yung part na, insight. di ba, tinanong mo to, Paul, Alin? yung sa, yung desire na gusto mo ma-convert sila sa number 5, yung intent of conversion. Tapos yung quote dito, the fact that Paul himself, ayaw ko lang interrupt kanina. Ayaw mo lang ituloy na The Great Oracle. Ayan. Oo nga, no? Kay John Brodus, doon sa pinakababa. The fact that Paul himself, The Great Oracle. Hindi ako yan. Sige. Realization or mga ano natin. Question. Siguro,
like, ano. Ay, John. Siguro po parang natuwa lang po ako nung lalo na yung first few sa instrumentality na syempre naka-clear naman na work ni God siya. Pero yung sense lang na pinili tayo ni Lord hindi lang para ma-save pero maging sabi nga sa 2 Corinthians 5 ambassadors na parang wow Lord salamat kasi yung parang iba parang pag tiningnan yung evangelism, parang duty lang na Christians tayo, tas church work ito. Yung may kababawan ba na hindi nakikita yung work ni God as siya kasi yung nag-commission, siya in the sense na ang glorious na nung message, ang glorious nung yung pag-commission, pero sobrang glorious privilege siya, tsaka sobrang glorious nung nagko-commission. Biro mo, how can God use ordinary men like us na nagkakamali, nauutal, ganyan, natatakot, nahihiya, and yet, may mga weaknesses. And yet, parang yung tao, pinagtatawanan pa nga ito na pero parang, yun nga, yung si William Carey na, biro mo, in 7 years, tinrabaho yun, siguro, we can only imagine yung katakot-takot na paghihirap niya doon. Pero nakwento rin ng Panginoong Hesus yun yung like a mustard seed, yung kingdom is like a mustard seed na parang sa simula ang tagal, tumubo. Pero pag tumubo na, ang dami ng bunga, gano'n. Ang glorious yung parang siguro pag nasa heaven tayo, ang dami nating stories na maririnig na paano sila na-save, anong ginawa. May sense din kasi noon na parang gusto kong pumunta sa iba't ibang church dahil parang gusto kong malaman ano ginagawa ni God sa church nila. Or parang kung may feeling ako na parang feeling ko. Hindi yung sense na parang Apostle. yung parang kasi nakikita ko sa scripture na binivisit ni Paul, tapos kung ano yung pangangailangan nila doon or nag-equip siya doon, parang ganon. Kasi nakita ko dahil galing ka sa mega church, parang feel namin, privileged kami, na parang ang daming, siguro equipment din, pero in a sense na, kasi pag may mga conferences parang, ito pala yung kailangan naming i-share, but may sense na parang, ba't di nyo ginagawa yan? Parang may ganon na parang, we also want you to see this, parang ganon. Although mababaw lang, kasi hindi talaga reformed na malalim yung pagkakilala sa triune God. Pero may sense na parang ang daming ginagawa ni God na kahit hindi, kasi minsan may pagka-exclusive din tayo sa Reform Circle na yun kaya tawag nila Reform Circle. Pero parang magugulat ka lang na ito yung ginagawa ni God sa India. I mean, kasi dito sa Pilipinas, we take it for granted na parang ang laya natin dito. Pero parang tayo pa yung nahiya na magsabi. Pero parang I'm looking forward na pagdating na sa langit, we will all speak about God's glory. Wow, kahit ang difficult nito, kahit inubos sila ng mga enemies na pero hindi sila natakot because they stood on the word of God. Yung mga martyrs na nababasa natin sa Book of Martyrs, tsaka ang dami pang unwritten and unsung heroes na hindi natin siguro makikilala in this lifetime. Pero I believe, pagdating din natin sa langit, something na we can look forward din. Ayun lang po. Amen. Pwede naman tayo magbisita iglesia. Yan! Bisita iglesia. Tapos kapag may mga, actually kapag January, meron sa CRBC na annual prayer. Tapos wini-workout namin pero wala pa sa primary concern yung mag-join sa association. Kasi doon mare-report yung mga iba. So pero salamat bro, marami tayong pwedeng i-look forward na personally sa as a church. Sige. Other question or mga insights dito? Pero pas yung pala, yung nabanggit yung yung how a hen,
Yung sa Matthew 23 pala yun. 23 Yung grief pala yun. over rejection. Yung Matthew Kay Jesus. 23:37 Okay. na parang mga Pharisees yata yun or yung Israel na parang basahin ko na nga lang. Puro parang kasi. Hindi yung Nire-represent nila yung spiritual status ng buong Israel. na sabi niya rito, sinabi pa niya 36 truly I say to you, all these things will come upon this generation. O Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones those who are sent to it. How often would I have gathered your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you were not willing. Na rin, may sense din na kahit yung pinako din ng Panginoong Hesus yung sabi niya, parang wag niyo akong iyakan, parang gano'n parang cry for your, parang may, di ko lang maalala yung sinabi ng Panginoong Hesus exactly. Pero may sense na parang, hindi ito dapat yung iniiyakan niyo more of parang, yung kayo na hindi naniniwala, kayo na aabutan ng judgment dahil hindi kininiwala sa Panginoong sa kanya, sa Panginoong Hesus, na kumbaga yung iniiyakan nila temporary, pero hindi sila nakatingin talaga doon sa katotohanan na what Jesus Christ is, who Jesus Christ is, and what He went there on the cross for. So lang, minsan kasi dati rin naisip ko yung yung disciples na parang, Lord, yung parang dahil hindi sila nakinig, parang bahala kayo na masunog kayo sa impyerno. Parang may ganung sense na parang yung dalawa, James kasi John. Yung sila yun, di ba? Yung paulan na natin to. Minagalit sila. Hindi kami tinanggap, hindi tayo pinadaan. Parang kasi, may yabang ka na ako pala, may yabang na parang na-reject ako Pero we forget na they are rejecting the Christ we preach, the Christ that we represent. And minsan, hindi nga talaga Christ-like. Hindi pala minsan, madalas na yung how we present it or how we live our lives. Kasi nga, makakakilala Ito yung, yung sense na sa 1 Thessalonians 1:8, yung providential placement na may evangelistic responsibility ako sa family, for example. Ba't ako nahihiya? Siguro kasi alam nila yung baho ko, alam nila yung buhay ko. Siguro yun yung sense na parang natatakot ma-reject. Oo, takot ma-reject. Para may sense din ng siguro yung prophet without honor na alam nila dito lang ako galing dati ganyan ka lang dati binubuli ka lang namin pero sasabihan mo kami ng ganito, parang gano'n. May ganong sense na parang ngayon hindi dapat ganun yung tamang disposition. Dapat katulad ng Panginoong Hesus na, yun nga, kumbaga yung desire ng Panginoon, yun din yung desire natin na, willing talaga ang Panginoon. Kaya lang, in their inability and unwillingness, both sovereignty ni God ito at both human responsibility. Talagang, yun nga, yung sabi nyo, yung response dapat, may grief over, kasi nga, di rin naman natin alam kung sino yung maligtas sa mga namamatay, nababalitaan natin So kung hindi natin nasharan yun, reminder din siya na, hindi natin nasharan to, or may grief din dun sa sense na yun. Yun lang po. Salamat, bro. Sige, ano pa? Question or realization? Ako, Pastor, may tanong ako. Dito sa agency of the church. Kasi naranasan ko yung merong para-church yung sa trabaho nga namin. Na ang naging sistema kasi Bible study. Tuwing Sabado may meeting kami. Tapos pinag-aralan namin yung iba't ibang mga topic depende sa nagtuturo. Tapos ang sabi ko nung na-reform ako, para mas maganda, tingnan natin by scripture. Yan. Yung scripture namin na studies, linggo-linggo. Ang ganda. Parang may pinaparating ka. Tingnan natin by scripture. Kasi kung ano yung tinuturo, sabi ko, mas maganda siguro, mas lalalim tayo kung by scripture talaga yung pag-aaralan. Di,
parang naisip ko lang nun, kasi ang gusto nilang mangyari, meron palaging commitment na, kunwari ako, linggo-linggo, meron akong ibibigay na message, sila Colin, ganyan, sila Sarah. Minsan, hindi ko talaga kaya. So, matuturing ba na ano yun? Unequal yoking yung ganon? Na nag-i-stick ka sa para-church kung meron namang church na ka nang pinagme-membrohan, or kung wala ka pang church, unequal yoking din ba siya? Ayun yung tanong. Hindi ko naman masabi unequal yoking kasi Christian din naman yun. Pero, ang issue lang natin sa para-church is wala nun sa Bible. Una, wala talagang para-church. Kasi lahat ng ginagawa ng para-church, dapat church ang gumagawa. Kunyari, seminary, para-church yan eh. Kasi nagtitrain sila ng mga pastors. Ang inutusan na mag-train ng pastors ay pastors din. Church ang inutusan. Evangelism, mga ganyan. Ang inutusan na mag-evangelize ang church. Tapos, iba-iba pa. Kaya, pero hindi tayo against sa para-church per se. Basta, may connected sila at under sila ng oversight ng isang church. Ibig sabihin, working sila dahil work ng church yun. May ganun. Ang problem, yung mga para-church na hindi under ng church. Kunyari, itong GMA, CRBC ministry siya. So, under siya ng oversight ng isang church. May ano siya, church-related siya. At may pupuntahan. Yung ganong klase ng para-church. Yung mga Bible Society, mga ganyan, puro church partnered sila. So, talagang connected sila. Meron sila, hindi sila yung stand-alone, kami ang sarili namin. Kasi ang nangyayari kapag gano'n, pag hindi church-related or hindi church-partnered, hindi church oversight na mga para-church, yan yung mangyayari. Pipilitin nilang maging church. Mag-act sila kasi church. Hihinga na, gusto na nila parang ma-covenant, uncovenanted covenant. Ganyan yung hihingin. Actually, yun yung nangyari din sa amin sa Bible study namin sa school. Parang, dapat ganito. Iba-iba kami ng schedule. Tapos, mag-expect, dapat ikaw magtuturo ngayon. Dapat hindi kayo uma-attend. Hindi naman namin. Hindi naman ito yung prime commitment namin. So, ganun na, magkakaroon. Tapos kailangan pag may lakad, lahat sama. Kasama. So may mga ganun na mangyayari. Ibig sabihin, feeling church na yung para-church. Without being a church. Hindi ko siya matatawag na unequal yoking. Matatawag ko siya na parang live-in. Live-in. Boyfriend, girlfriend. Ayan. Gusto nila nung... Fling lang. Ginagawa nila yung mga... Hindi naman dapat sila yung gumagawa. Dapat yung covenant institution ang gumagawa dapat talaga. Okay. Kasi Christian pa rin naman sila eh. At karamihan dun. Pero yun nga lang, hindi proper venue. Gusto nila yung benefits ng church without being a church. Ayan. Ang ginawa ko naman kasi doon, umalis na ako talaga. Parang nung summer, nag-message na ako doon na hindi na ako magko-commit kasi nga may church na ako. Unang-una at pangalawa, hindi ko na mabigyan ng panahon yung mga meetings. Pero hindi ko na lang minention na ang isa talaga sa dahilan doon kasi ang isa talaga sa disadvantage ng ganun, chapsuy kasi. Yes. Sobrang chapsuy. Good yung motivation. Pero alam mong yun yung kakainat na. Kasi iba-iba kayo ng church eh. Iba-iba yung turo. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, ito lang ang turo natin ha. Ikaw na yung nagpastor. Ito na yung confession of faith ng Bible study natin. Ganun yung mangyayari. Kasi pero well intention yun. So hindi natin inaayos. Kasi kaya nag-decide na talaga ako na ganun. Kasi meron na silang kinukuha na pastora. Tapos siya na yung nag-i-stand linggo-linggo. Nas nire-require nga nila na mag-meeting na. Tapos
kapag nagre-raise ako ng point na nandun naman sa text, pero hindi yun yung parang focus niya sa message niya, na dinidebate ako. So, ang naging solusyon ko talaga, umalis na lang ako. Akala ko debatihin eh. Hindi na. Hindi kasi matandang babae. Mga 40 plus, mga 50. Parang nasa romance kami nun eh. Napag-usapan namin about sa, Romans 10, yung kanina. About preaching. So, hindi daw nililimit dun sa lalaki, ganyan. Kasi pastora nga eh. Tapos, kahit sino daw, kahit hindi daw sa church, pwede daw yung mag-evangelize. Totoo naman, pero ang sabi ko, ang nagiging punto ng evangelism na yun is para makapunta sa church. Kasi church context yung Romans eh. Tama. Kaya nga sinabi doon sa Roman church. sabi pa lang sa chapter 1 eh, letter to the Roman church. Doon na ako doon niya ako dinali na masyado daw akong restrictive. So, si Paul talaga restrictive eh. Apostle Paul. Parang lang. Pero totoo yun eh. Naramdaman ko to yung uncovenanted tsaka loose fellowship. Kasi minsan ako mismo gusto kong makasama yung mga kasama ko doon. Tama naman. lang. Yes. Hindi sila nagko-commit. So, tapos yung unpastored. Pero gusto mo na magkakasama talaga kayo, pero wala kang karapatan. Hindi mo sila mahatak eh. Kasi wala kayong tipanan. Tapos yung unpastored Christian living, abay talagang totoo na makakasalamuha mo yung mga Kristiyano na naniniwala sila, pero yung pamumuhay nila iba. So, hindi mo naman pwedeng sitahin bigla na, ba't ganyan yung ginagawa mo? Hindi ka naman pastor. Church discipline kita. Parang yung discipline. Bawal ka umattend. Parang na-realize ko lang doon, parang, actually, ang naging realization ko sa para-church, parang ninanakawan niya ng glory yung in-establish na institution ng Diyos eh. Pero as a Christian, gusto mo talaga yung context ng church, kaya mo gusto yung fellowship eh. Pero ayoko lang or at least initially, ayaw mo nung formality. Gusto namin maging church ng tinatawag na church. Kaya ang tawag na iba, fellowship. Diba? Kaya, di ba, yung mga family, ganda naman na. Ayaw sabihin church. Church din naman. So anyway. But ayun, parang yun yung nag-hit sa akin talaga na parang ninanakawan ko ng glory yung institution na itinilaga talaga ng Diyos para sa pag-worship sa Kanya. Kaya maganda talaga yung realization na umalis sa ganun. Although meron ng pero dapat ang magiging goal is kapag naging Christian na, tapos gusto ng paglago, i-recommend talaga sa church talaga. Kasi yun naman yung goal ng evangelism to worship God together with the saints. Ayun po. Ayun lang yung sa akin. Hindi ka naman dito. Tama. Ramdam ko rin yun kasi may ganun ako experience talaga dati. Uncovenanted loose fellowship. Sige, other concerns or mga questions? Bro. Ipinatuwa lang ako doon kasi small group din ako dati. Sorry. Parang, yun nga, yung pag-outreach na ganyan, napupunta ng school, tapos, syempre, hinahanapan mo nga ng commitment yung mga bata, dahil pupunta ka doon, tapos nag-i-invest ka ng time. Pero yung sense nga na hindi mo naman sila madala sa church, or walang church na mag-oversight sa kanila. Ayun, nakakalungkot yun na parang may sense pa nga na ang dilema ko pa nun bago ko umalis ng mega church, parang kasi inisip ko alam ko yung tinuturo sa church na yun na parang pag narinig nila ng narinig, paano na sila? Parang ganon. Yun yung mga concern ko nun Kaya may sense din na hindi ako umalis agad. Kaya lang, na-endanger din ako kasi
parang nangyari, pakiramdam ko, blind leading the blind na parang alam ko, may mali dun sa turo, kaya lang hindi ko alam kung ano yung tama, parang ganon. Naghahanap ako ng saan ba yung tama, parang ganon kasi tinanong ko na rin yung pastor namin, bakit hindi natin to inaaral, yun nga yung sa Matthew 28 everything, yung parang yun yung gusto nilang sabihin lagi na gawin, yung Great Commission daw, pero yung parts na simula lang. Oo, yung teaching everything I have commanded you to do. Sabi ko, hindi naman natin to ginagawa parang ganun. Parang kulang nga na parang yung full counsel of God. Sabi ko, wala. Tapos, ang sabi pa sa akin, ano yun, hindi na lang tayo magpipreach sa iba. Sabi ko, exclusive either ko or. naman sinabing ganun Sabi kasi niya, parang yung parents daw niya, ganun daw, na parang puro Bible study na lang daw, hindi na daw nag-reach out sa iba. Okay. Sabi ko, nung gusto mo tuturo natin, parang ganun, hindi ko naman hindi ko na siya binara, pero sa utak ko na parang, ano yung tuturo natin? Parang kung magpipreach lang tayo ng Bible lang na evangelism lang, tas hanggang dun lang, ano pa yung, parang gano'n, ano pa yung sense, ano yung purpose? May ganun lang, na parang, hindi ko rin kaya na magstay dun sa church, tas yun yung tinuturo na sa bata. Tas yun nga, halimbawa, women pastors din, nung nag-start na silang mag-preach yung mga women, umalis na ako. Kasi sabi ko, ang daming men dyan na nagdi-desire mag-pastor dahil hindi lang nila gusto or what, na hindi ko maintindihan. Ayun, ayaw nilang encourage na magturo. Yun, siguro talagang gustong-gusto nila yung panghawakan yung stand na yun na pwedeng magturo yung kababaihan. Pero may sense din na gusto nila makipag-dialogue sa akin para pag-usapan. Sabi daw, kakasapin daw ako ng pastor. Pero hindi natuloy Actually, nag-reach out din ako sa kanila pero talagang hindi nangyari. May sense siguro din na tingin ko providence. Siguro baka nag-away lang kami. Hindi rin, wala rin ako sa hulog nun Unchurch nga Away pala si Joel Pag mga ganun kasi parang hindi ko kayang hindi ipaglaban yung alam kong tama. May ganun may ganung sense. Ayun, kaya lang, alam ko sa sarili ko rin, hindi ako tama din. Parang alam ko, ang dahil ko pang alam. By God's grace, di nila ako, kasi ang dami ko rin church kong pinuntahan Parang akala ko baka dun lang sa center na yun. Kasi marami pang dark na pangyayari na tingin ko, akala ko, dun lang nangyayari. Pero nung umikot ako, nalaman ko na may nangyayari din yung same pattern sa ibang church. So sabi ko, hindi na talaga dito sa mega church na to. Tapos, ayun, napunta sa Bible Bap. Tapos, ayun din, meron for a time, kasi may sense na parang takot akong hindi maging church. Takot ako na walang church oversight. Kasi sabi ko, loko-loko na nga ako, tapos parang mamumuhay pa ako ng walang pastor na Ayun, talaga naganap ng church. Tapos, merong sense na parang nagsettle ako for a time sa isang church. Yun nga, yung sa Bible Bap. Na parang sabi ko, 1 year lang ako dito ang goal ko lang kasi nga, kaysa kung saan sa ka mapunta, at least lang may church muna for a time. Tumagal din doon na, tapos saka ako na-meet yung ARBC by Providence nung pandemic. So, yun na. Thank you, bro. Parang doon mo makikita na yun pala yung goal ni God na hindi, kasi di ba may sinasave si God Hindi niya gusto na manatili silang unchurched or walang hindi na papastor yung flock. Parang gano'n. Thank God for under-shepherds na pinapadala niya para to care for His flock. Kasi yung iba, parang ganyan thinking Solo Christian, Lone Ranger. Hindi, basta na-save na okay. Oo, hindi biblical yan. Hindi biblical. Ayun po. Bali yung plano ng Diyos talaga, holistic. Hindi simula lang. Oo. Sige. Pray tayo. Yes. So let's pray. Ama namin, pinupuri ka po namin dahil ikaw ang Diyos ng kaligtasan. Ikaw, Diyos Anak, ang Panginoon ng kaligtasan. Ikaw, Banal na Espiritu, ang Espiritu ng kaligtasan. Kinikilala namin na ikaw ay Trinidad na tumutubos at nagliligtas
Maraming salamat po dahil sa utos mo ng pag-ebanghelyo, nandito kami, naging Kristiyano kami. Ganon din po dahil sa utos mo ng pag-ebanghelyo na pangkabuuan ay nananatili kami. Maraming salamat po. Makita namin na may hamon kami sa maging evangelistic ang mga puso namin at ganon din maging Christ-centered yung message namin at maging church-centered yung kabuuan ng discipleship namin. Tulungan niyo po kami. Maging totoo po ito sa amin at hinihiling namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Thank you, bros. Thank you, Pastor. Yeah.